Good morning guys, good morning YouTube. Gandang araw din sa mga subscriber ko na patuloy sumusuporta sa aking channel. So, mga idol, ipapasilip ko sa inyo yung aking chamber. Kung paano ko ginagawa yung chamber na gumagamit ako ng empty cans. Napapansin nyo yung kung napanood nyo na yung aking video na Negro Toygan, ay ganito po yung mga gamit kong materials doon. So, bago kumpisan to mga idol, so pakita ko muna yung mga material. So mga idol, una sa lahat ay PVC na number 2. Ito ay 10 inches ang haba. Nilagyan ko na rin ng butas para mapabilis ang ating video. Bali, dalawang butas yan. Ito ay female adapter na kinat ko lang. Bali, dalawang piraso siya. Ito ay para dito sa dalawang butas na ito. Ito yung isa ay magsisilbing igniter, lagayan ko na igniter. At ito naman sa isa, at ito naman yung opener para pag magkakarga ako ng alcohol. Pero bago yan, naglagay na ako ng isa pang para sa igniter din na nakarekta na. Ito ay kung sakasakali na umobra, magiging parang wireless na ang itsura nito. Pero meron pa rin siya nito dito para backup. Kung sakaling masira ito agad, makakapaglagay ako ng bago na gagamitan ko nito. So dito siya mga idol. So yun. At ang pangalawang material sa atin ay ito, yung lata. Ang latang ito ay empty cans ng insecticide, mga panglamok. So ito yung gecko o butiki na insecticide, empty cans. So binutasan ko na rin siya na magkatapat. Ayan. Katapat siya nitong sa PVC. At ito naman ay yung papalabasan ko ng dalawang wire na ito. Kaya may butas siya dito. So yun. Yun na nga. At ito, dalawang female adapter, mated, kaputol. At isang ito ay female adapter din dati. Pinutol ko lang, kinuha ko yung walang thread. So yun. Ito ay 3/4. Itong dalawa ay 1/2. Ito namang dalawang ito. Ito yung pinakang pagkakabitan ko nitong 3/4. May butas na rin siya. Para maumikli ang ating video, pinabilis ko, may mga butas na. Yan. Ganyan magiging forma niyan mga idol. Para lalagyan natin to ng 3/4 din na PVC. So yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung para saan yan. At ito namang isang to ay para sa pinakang likod. Yan. Pinakang end cap niya. Matibay ito, gawa ng ito mga idol ay mechanical plastic. Takip to ng drum. Mapapansin nyo yung drum na plastic, may mga ganito, mechanical plastic. Matibay ito mga idol. Yan, dalawang piraso. Yung isa, binutas ko siya. At yung takip nito, yung pinakampwet, yan, kakalanganan nito para pagka naipasok natin itong PVC, ibabalik natin itong takip. Ididikit na lang natin para dagdag paporma sa ating chamber. So yun. Ang pagdidikit na lang natin dito ay itong epoxy. Yun mga. So, alin pa ba? At nga pala, yung pinakang divider niya, dalawang piraso yung nilagay kong divider.
Ito yan mga idol. Kinuha ko to, parte na to. Ginawa ko siyang pang divider. Kinat ko yan. Sakto-eksakto lang yan sa number 2 na pipe. So, yun mga idol. So, simulan natin mga idol kung paano ang proseso. Unahin natin itong pinaka-output ng ating chamber. So, didikitan natin to ng Evo band. So, yan mga idol. Nakadikit na siya. So, para mas tumibay ito mga idol, ang ginagawa ko, ilalagay ako ng tissue dito sa palibot nito. Tapos, dinidikitan ko ng super glue. Ito yung para wala talaga siyang kasingaw-singaw. Kasi maganda yung tissue, sumisip-sip yan mga idol ng pandikit. Kaya mas maraming pandikit ang makakapit kaysa dun sa wala, manipis siya. Pagka may ganito, matibay siya dahil makapal yung pandikit na kumakapit. Yan. Ganun siya mga idol. Sisiksikin nyo lang para talagang kapit na kapit siya. Napakatigas niya, no? Pagka kahit tissue lang siya, pag nalagyan na siya ng pandikit. Yun, mga idol. Yun. Yan siya mga idol. So, ang susunod natin ay ito naman. Kakawitan ito rito. Pwede natin itong isalpak ng malakas. Yung dumikit siya doon sa loob. Tapos lagyan din natin ng super glue. Yung pinakang niya dito. Para maging mas matibay siya. Ganda ng super glue, napakadaling matuyo. Ayan. Mabilis ka makakapag patong ng pandikit. So yun, ganoon lang mga idol. Ito yung pinakang dito. Ayan. So, dito siya lalagay mga idol. Para pag pinasok ito dito, ito yung pinaka dito niya.
Yun. Ganyan siya mga idol. Tapos, ito naman sa harapan ay gagalagay ng male adapter. Yan. Male adapter yan, lalagyan natin dyan mga idol. So, yun. So, yun mga idol. Naikabit na natin tong para sa igniter natin, wire, at saka yung dalawang divider. So, sabihin natin ngayon ay simulan na natin itong takpan dahil okay na naman na ipasok natin yung mga ano niya. Dapat ipasok sa loob. So, gabitan natin itong mga takip. Ito yung pinakang end cap niya. Ito yung sisilbing end cap na ng ating mga ano. Pero, bago pala ito mga idol, kailangan pala mauna yung dun sa unahan. Ito. Kasi bago nating ito isilyado, kailangan maikabit na natin itong dalawang male adapter na may thread. So yun, simulan natin ito mga idol. Ito ay medyo masikip mga idol. Kailangan ng matinding pwersa. So yun mga idol, ito na ilubog na natin. Ang gagawin naman natin dito ay ilalagyan natin ito ng butas para sa tornilyo. Mga idol, nalagyan natin tornilyo para lalo siyang tumibay. Medyo maluwag yung tornilyo natin. So kailangan natin ito lagyan ng tornilyo na yung masikip siya para matibay siya. So yan mga idol. So yan mga idol, nalagyan natin ng tornilyo. Lalagyan na natin ito mga idol naman ng pandikit ito sa pagitan para manuot sa loob yung ibuban. Yan. Manunuot yan mga idol sa pinakang loob niya. Lagyan na rin natin yung tornilyo para hindi talaga siya simingaw. Yun. Yan lang siya kasimple mga idol. Pagkatapos, dito naman yung pinakang pagitan na to, para lalong mas matibay, ay magtitimpla tayo ng epoxy. Ito mga idol. Magtitimpla tayo ng epoxy. Ito yung ipang-fill up natin dun sa pagitan. Dito. Para higit siyang tumibay. Nang sa ganun maiwasan natin yung mga haka-haka na baka matanggal. Yung ating end cap.
idol. Kailangan puno siya mga idol. Talagang walang kasingaw-singaw. Ayan mga idol. Habang basa pa to, pwede na natin siya ipasok dito sa loob. So yan guys, ipapasok natin siya dito sa loob ng lata. So yan, ganyan ang kalabasan niya mga idol. Diba? Ayos. May ano na siya, magiging siyang wireless. Dahil nasa loob siya. Nasa loob na siya ng lata yung wire natin. Okay guys. Ayun mga idol. Yan siya. Pinabit ko na yung ano, pinasok ko na tong dalawang female adapter. May thread. Yan siya. Siya yung pinaka magsisilbing lock nung lata para hindi siya mahuhugot. May silbi siya. Yan. Ganyan siya mga idol. So, pagkatapos niyan, pwede na natin siyang dikitan ng super glue dito. Manonood yan hanggang ilalim mga idol. Ganyan lang siya kasimple mga idol. Sana ay may mapulot kayong kaalaman dito sa aking ginagawa mga idol. Ayan. Ganyan lang siya kasimple. Ito ay napakatibay. Sa lahat ng ginawa kong mga alcohol gun mga idol, ito ang pinaka nire-recommend ko talaga. Dahil lalo na yung aking design na yun na negro toy gun. Yan mga idol. Ang kagandahan nun ay kapag hinawakan mo yung laruan mo, malayo sa mukha mo yung chamber.
Pagka ano yun, ligtas ka sa anumang pag-backfire o pagsambulat ng iyong chamber, halimbawa, sa disgrasya, hindi natin inaasahan, malayo yung mukha mo doon sa chamber. Yun ang pinaka ano ko doon mga idol. Kaya ina-advise ko na yung ganyang klase ng design, yun po talagang ina-advise ko. Mas safer po talaga yun. Kaya ako ito pinagpapatuloy ko yung gawin yung mga ganitong forma. Yung PVC mo sa loob ay matibay na siya dahil makapal, nakapasok pa siya dito sa lata. So, lalo siyang tumibay. Yun siya mga idol. So, susunod natin na ito lang, itatakip naman natin to dito. Yun po ang susunod natin mga idol. Pag nakitakip na natin to dito, lalagyan natin ng tornilyo ulit para wala tong kawala. Then, kakabit pa natin to sa puwet. Yan, idikit natin yan dyan. Para lalo siyang formado, maporma ang ating chamber. At ito naman, puputulin natin dito, ang ikakabit natin ito. Yan. May adapter naman para iti-thread na lang natin ito doon sa ating so may grip, sa grip niya. So, yun. So, yun guys, ikabit na natin yung kanyang mail adapter. So, ngayon naman ay ikakabit na natin yung kanyang pinaka takip dito sa likuran. Ito ay yung kanyang pinaka end cap. So, yan. Yan siya guys. Papantay lang natin yan dyan. Maganda, masikip siya. Talagang hindi siya matatanggal sapagkat napakasikip niya. Bukod doon, lalagyan pa natin siya ng tornilyo. So, ito yung 4 na screw niya. Lalagyan natin siya para lalong matibay. Itong gamit kong screw mga idol ay ito yung black screw. Napakatibay nito. Yan. 4 lang na screw mga idol, okay na. Siguradong hindi na ito matatanggal. Nilagyan ko na rin siya ng epoxy bago ko siya pinasok. Para maging selyado siya. So, yan siya mga idol. Pumapaw yung epoxy. So, yan. Kahit hindi natin lagyan ng evo band, puno na siya ng epoxy. So,
yan, mga idol. May screw siya. Ngayon, ito lang yung panghuli natin. Kakabit. Yung pinaka dekorasyon niya. Para maging gwapo yung kanyang dulo. Yun mga idol. So magtitimpla lang tayo ng epoxy. At okay na ang ating chamber. So yan mga idol, kapag ito ay naidikit na natin, papatuyuin lang natin yan. Tapos pag tuyo na siya, yung epoxy dito, saka sa loob, pwede natin itong patakan dito sa butas ng super glue. Para yung binakang gilid, yung epoxy na ganito, kasi ito natutunaw to sa alcohol. Ang mangyayari, pagka natuyo na yun, patakan natin ito at paikutin lang. Nang sa ganun, matakpan niya yung epoxy, matakpan itong ibuban. Nang sa ganun, hindi siya matunaw ng alcohol. So, yun po ang technique mga idol. So, ayan, timplado na ito mga idol. Ilagay lang natin dito. Ganyan lang siya mga idol. Pagka ito'y natuyo, lalatag naman ito ng pusa doon sa dito sa pinakang takip niya. Kaya kakapit siya. Pinay dekorasyon lang naman, walang problema yan. Yan. Good. So, ito na siya mga idol. Kakabit na lang natin ito dito ng ganito. Yan. Ganun lang ka-simple mga idol ang aking chamber nangyari sa empty cans. Tapos yung mga excess ay punasan lang. So yan mga idol, sana nagustuhan nyo ang aking presentation ng aking chamber. So abangan nyo lang po yung video ko ng pag ito'y yari na. Papakita ko sa inyo yung pinakang finished product. So yun lang mga idol. God bless and magandang araw po sa atin lahat.